So yun, what's up mga ka-Dabarkads, ang mabiyayang araw sa ating lahat. So ito, bigyan natin to ng reaction, no? Itong behind the scene ng isang netizen sa Sugod Bahay, mga kapatid. Na di umano, no? Off-cam, nahuli daw itong si Mayor Jose Manalo. Ewan ko kung ano yung sinasabi nila ditong nahuli. May ginawa daw na hindi kaaya-aya na pwede daw isumbong sa MTRCB. Nakait na naman tayo. Ito na naman yung MTRCB, nadamay na naman. Pati behind the scene, nadamay MTRCB. Baka daw hindi ito napansin ng MTRCB nung nilaunch. Nung panahon na nakalive ang EAT. Malamang pakanana naman to ng pakanana naman to ng iba dyan. Ewan ko lang pero tingnan natin kung ano yung makikita natin, no, sa video ito. Tutukan natin ng gusto. At baka meron nga, di tama natin. Kapag mala, di tawanan. O syempre, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Joke lang. Hindi po tapos. Hindi pa ha. Oy, mega love shoutout po pala dyan sa patuloy. Ito, napakaganda ng samahan namin ngayon, guys. Hindi naman porket na pero napakababait nila, promise. Alam nyo, hanggang ngayon tuloy pa rin yung mga tumutulong sa akin mapatungkol dito sa sakit ko. Diba nung nakaraan na ikwento ko sa inyo na sila nga mismo yung nagpa-check up sa akin. Yan na. Sila yung nagpa-check up sa akin. So ngayon tuloy-tuloy pa rin na nag-aalala sila. Sobrang nakakataba lang ng puso na hindi lang turing nila sa'yo bilang idol or reactor ng Tito Vic and Joey. No, hindi lang ganun, hindi lang turing nila sa'yo vlogger, kundi talaga nag-aalala sila sa'yo kahit sa iyong kalusugan. Kaya maraming salamat talaga mga ate ha. Mga ate, kuya, tanggapin nyo na, mas matanda kayo sa akin. Yung iba ayaw yung iba ayaw sa'yo silang tawaging ate ko. Kasi daw, siyempre akala kasi nila kaedad nila ako eh. Hindi nila alam, 29 years old pa lang ako. Maaga lang na agnas yung or napasma yung muka. Ay, mga thank you talaga. Ang sarap lang sa paramdam na mayroong kaming mga, kami nila Utol Chris, Jake, Tita Messi. May mga syempre sa mga mamis din dyan, no. May mga supporters kami na bukod sa pagsuporta sa amin dito sa YouTube, talagang grabe yung pag-aalala lalo't sa kalagayan namin ngayon na minsan nagkakaroon kami ng karamdaman. Kaya thank you. At ayun, ulitin ko, magsha-shoutout ako. Ayun lang sa naiisip ko. Pasensya na sa hindi ko maalala. Yan, shoutout. Unahin ko sila Mami Teresa Arong. Kay Mami, wait lang. Ito, nung nakaraan, hindi ko to na shoutout eh. Kay, asan na? Nawala. Kay Mami Micheline Amor. Kay Kuya Lori De Losario, kay Kuya Armin, and Ate Irene Patricio. Yan, kila Ate Lalaine, kila Kuya kay Francis, kila Kamandag, kila Mami Jocelyn, kila Mami Lucky Mom, kila Beck, yan, sila Lala loves si Crisolo. Taga naman, di ba?
Lala, malala na kay Chris Ulo. Hindi. Ano dyan? Sino pa ba? Kaya nga lang, Mami Rena Baher, kay Mami Lala. May Mami Lala pala ako, ha. Kaya kay Mami Lala from Canada. Ingat kayo dyan, God bless. Kay Mami Rena Baher. Yan. At sa iba, mga hindi ko nabanggit dyan, ha. Kay Ma'am Cindy. Yan, sino pa ba pumasok sa utak ko? Kay Malari. Yan, may gilab shoutout kay Malari. So yun, simulan natin to. Tingnan natin kung ano yung kung ano ba yung ginawa, no? So inalang natin, boss, kasi baka may sounds eh. Okay, walang sounds. Tulungan nyo ako, ha. Tulungan nyo ako mahanap. Sa Makati pala to eh. Nagbibideo, nasa taas si Kuya. Okay, yung tatlo, sila Miles, Wally, nandun lang naman. Jose. Ano ba? Parang wala naman, ha. Hintayin lang natin. Ilang minutes ba tong video? Hindi ko nakita kung ilang minutes. Okay, yung daming tao, oh. Mga dabarkads, oh. Ang daming tao. Daming tao, no? Magalaw, no? Magalaw daw. Sabi ni ate na magalaw, ate. Okay, maraming mga tao. Mga chismosa yung iba dyan. Nandiyan sila sa gilid, oh. May nagtitinay yung bit-bit nun. Huwag na natin pakinggan yung boses kasi may ginawa lang daw eh. Okay, maraming mga tao. Okay, may winaway-gayway sa likod. Okay. So, binanggit na yung number. May mga tao-tao sa likod na may bit-bit ng tsapulangkot. Hindi ko alam kung ano yun. Okay. Sana, wala naman. Ang daming tao doon sa likod, oh. Ang daming tao doon sa harapan, sa likod. Si Kuya, ito. Saan to? Sa likod. Si ate, pinagpipicture. Ano ba nangyari dito kasi? Okay, nakikita ko si Kuya, medyo makinis na yung bunbunan. Ano ba kasi nangyari dito? Okay, si Kuya, sumilip yung nagbibideo. Natakot bigla. Sa kabila naman. Tatalon daw si Kuya. Agad tumalon ba? Baba lang kung baba. Maganda talon. Okay? Kumakaway. Sino yung kumakaway? Si nanay. Nanay ba si ate? Kita daw sa TV. Hi. Kaway din tayo, guys. Baka makita tayo. Dito, Jiggy Para. Subscribe nyo. Sa EAT, di tayo napagbigyan na makahawak ng mic dun. Yun lang yung sasabihin ko dun. Oy, mga kadabarkad, subscribe nyo naman kami. Nag-hi pa rin doon si ate, oh. Nag-hi lang naman sila. May namakyo ba?
Oh. Ano, may parang may nang itslats ba dyan sa baba? Parang wala naman eh. Nakita ko maraming tao. So maraming tao, may kumakaway-kaway. Kaway na kaway ka. Nasaan na? Hindi babalik ko niya. Bago pa eh, bago pa eh. Salamat ko, kuya. Hindi na papagod si ate oh. Ganun ah. Mga ganun si ate. Ano ibig sabihin nun? Yung ganun, okay ba yun? Okay? Kasi rock and roll ganito, di ba? Ano yung ganun? So yan, mga ganun siya oh. Mga ganun no, yan. Ano ibig sabihin, ano to eh? Call me? Yan o, mga ganun siya kanina. Pwede ba? Di ba kayo, meron ba? Ito na po ang special prize nila. Pasok na. Pasok na lang nila, pasok. Daming tao, meron pa yan dito sa likod eh. Sa harapan, ang dami oh. Ano kaya yung sinasabi nila dito na ano? Nakikita ko lang naman, dahil marites. Hindi naman kasali ang iba dyan eh. Ay, sa likod oh. Ayan, malapit na yung camera. Oh. Ano mo, parang nai-scam ata ako dito ah. Bigyan na scam lang ako dito. Parang wala naman nangyayari ah. Oh. May nagwawagay-wagay ng Christmas tree. Oh, si ate nakadilaw, nakapula yung si ano doon, no, si kuya yung bouncer. Oh, makintab din yung ulo. Ayun, nasa baba oh. Ayun oh, ayun. Oh, nilipat yung camera ba? May chismoso doon sa kabilang building. Ay, si sir. Ay, sir. Shout out. Sir, kamusta ka, sir? Sir, huwag kang tatalon, ha? Mahalin mo buhay mo. Isa lang yan, ha? Don't anything else to your soul. Ano klase English yun? Okay. Oh. Pasan na. Parang wala naman nangyayari mga Kadabar Kads. May nag-send sa akin ito. Ayoko lang pangalanan eh. Bukod kay Malari, meron pang isa eh. Ay, hindi pala babae yun. Lalaki pala yung gumaganong-ganon. Ano kaya meron? Nalaglag ba tong mga lalaking to? Huwag naman sana ha. Nasaan tagal naman? Naiinip ako. Baka mamaya may magmulto na naman dito. Oh, yan. Oh, nasaan na? Parang na-scam ata ako. Ang hirap sa akin, hindi ko po na pinapanood bago ko yung reactionan eh. Mas maganda yung on the spot. Di ba? Oh, ano naman to? Ano ba yan? Parang wala naman. Oh, magkatabi na si Wally. Oh. Sayo-sayo. Mahaba pala to, 16 minutes. Buong show ata to eh. Oh.
buo. Nagtuwad-tuwad. Wala naman. Wala po sa mga Grabe, ang daming tao lang, oh. Pero in fairness, ang daming tao, guys, ha. Yan, oh, tingnan nyo, yung umalis sila, oh. Yan, ang daming tao, oh. Pirin yan, oh. Tao yan, oh. Hindi yan namin pinagyayabang. Iba dyan, konting makita lang nilang ganyan yung tao. Di sa Gidli, dinagsa. Dinagsa ng tao, G sa Gidli. G sa Gidli, dinagsa, daming tao. Sobrang saya. Daming tao, oh. Yun lang ang napansin ko rito, sobrang daming tao. Wala naman ako nakita ng ibang ano, ha. Tigilan nga natin yan. Dito na nga lang tayo sa isang video. Eto guys, oh, idudugtong ko na lang to. Anak ng titing naman yun, parang na-scam ako dun, ha. Yari sa akin mamaya yung nag-send dun. Iuntog ko yan sa abs ko. So eto, no, yung kay Petit na nagba-viral ngayon about dun sa mga parang yung joke niya mapatungkol sa may mga kidney problem, no? Parang napapansin daw ng mga tao na parang paulit-ulit na lang daw ginagawang punchline ito ni Petit. Itong sakit na to na hindi naman daw dapat gawing biro. Itong mga ganitong sakit dahil ito po ay nakakamatay at lubos na mapanganib, no? So ito, panoorin natin. No, panoorin natin mga Kadaver Cads. Ito na yung video mga Kadaver Cads. Play na natin, no? Nababahala ang Philippine Society of Nephrology sa patuloy na pagdami ng mga Pilipinong may chronic kidney disease. Ano ay huling video? Yung kidney ng lola ko. Mano-mano ko kinuha. Sa jowa, yung ex ko dati, nagkasakit siya. Nagkaroon siya ng kidney failure. Kailangan po na donasyon ng kidney. Yung lola ko, kinausap ko, baka pwede ibigay mo na lang yung kidney mo. Hindi pumayag yung lola ka. So ang ginawa ko, kinuha ko ng mano-mano. Inalmahan ngayon ng ilang mga netizens ang naging biro kamakailan sa show na It's Your Lucky Day, kung saan ay tila hindi umano naging sensitibo ang isa sa kinikilalang komedyante sa henerasyon ngayon na si Petit. Ito ay matapos na magbitaw ng biro on national television sa show na pansamantalang pumalit sa nasuspinding noontime show na It's Showtime, ang It's Your Lucky Day, na pinangungunahan ni Luis Manzano. Ayon sa naging biro ni Petit, sinagot nito ang naging katanungan ng main host ng nasabing show na si Luis Manzano, na ano ang bagay na pinili nitong gawin noon, na pinagtatawanan na nito sa kasalukuyan. Agad itong sinagot ni Petit, na patungkol sa jowa ang bagay na pinili nitong gawin noon, na kasalukuyan na nitong pinagtatawanan, tila wala naman sanang masama sa naging tugon ni Petit na iyon. Ngunit sinigundahan niya ito ng istoryang biro ng katatawanan patungkol sa umano'y naging jowa nito noon na nagkaroon ng karamdaman sa kidney nito. Ayon sa pagpapatuloy ng birong ni Petit, ay pinili umano nitong kuhanin ng mano-mano ang umano'y kidney ng kanyang lola matapos itong hindi umano sumang-ayon sa hiniling nito na i-donate na ang nasabing kidney ng lola nito sa kanyang jowa. Ang pag-ibig, pag tumama sa puso, hahamakin ang lahat. Sunod ka lamang. Yung ex ko dati, kasakit siya, yung kidney failure. Kailangan po na donasyon. So yung lola ko, kinausap ko. Sabi ko, lola, baka pwede ibigay mo na lang yung kidney mo. Hindi pumayag yung lola ka. So ang ginawa, kinuha ko ng mano-mano. Matapos nga ang naging istoryang biro na ito ni Petit ay makikita sa kapaligiran ang tawanan na idinulot nito sa mga host at sa lahat ng studio audiences na naroon sa nasabing show noong araw na iyon. Ito umano ang biro na ikinasama ng loob o ikinahinanakit ng mga netizens dahil hindi umano biro ang mga pinagdadaanan ng mga taong may hindi mabuting kondisyon sa mga kidney nito, kung kaya't masakit umano sa mga ito na makapanood on national television na ginawang paksa ng katatawanan. Ang isang sitwasyon na para sa iba ay matinding hirap at pagsubok ang kinakailangan ng mga itong harapin para lamang labanan ang ganitong klase ng sitwasyon. Sa katunayan, isang netizen na dumanas ng ganitong sitwasyon, ang naglabas ng sentimiento nito patungkol nga sa naging biro na ito ni Petit sa show na It's Your Lucky Day, at ito nga ang kanyang naging saloobin. Hello po, ako si John, 13 years kidney transplant. May nag-PM po kasi sa akin kung ano daw po yung reaction ko
or kung ano daw po yung masasabi ko regarding po sa joke ni Petit about TB disease or TB failure. Ang masasabi ko po bilang 13 years kidney transplant na dumaan din po sa pagdadialysis, nagkaroon din po ng chronic TB disease, hindi po magandang biro to para po sa amin. Sana po naiintindihan niyo po kami. Ang mahirap po ang pinagdadaanan namin, lalong-lalo na yung matagal na nagdadialysis, matagal na may chronic TB disease, na halos buong buhay namin ay nasa ospital na kami. 3 times a week po kami nagdadialysis, 4 hours po na bawat Hirap din nun, no? Nakahiga po kami at dinadialysis. Sana po naiintindihan niyo po kami. Sa mga ganitong issue sobrang sensitive po kami regarding po sa mga ganito. Kasi talagang mahirap po ang pinagdadaanan namin. Ako po 6 months lang po nag-dialysis, hirap na po ako. At swerte ko lang po nagkaroon po ako ng donor. Paano po yung iba na 10 years na po na nagda-dialysis tapos wala silang donor, hindi nila alam kung paano sila magta-transplant, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pera pang-dialysis. Tapos wala pa silang pera pang-patransplant. May point naman dito si Kuya. Hirap po ang pinagdadaanan namin. Hindi lang po ito lagat, hindi lang po ito ubo. Naitutulog lang po namin, iinom po kami ng gamot, okay na po kami. Panghabang buhay po ito, lalo-lalo na sa mga nagda-dialysis. Swerte ko lang po at nagkaroon po ako ng donor, diba? Kaya sana naunawaan niyo po kami. Meron pa nga pong joke dati, iPhone palit kidney, di ba? At akala nyo biro lang yun para sa iba, pero sa amin seryosong bagay na yun. Oo na, sensitive na kami kung sensitive. Yung joke na po, pang comedy bar lang po. Iba po yung mga nanonood sa TV, may mga bata, may mga pasyente, may matanda, may bata. Sana nauunawaan niyo po kami. What if magpalit po tayo dito? Kayo naman po yung jojoke namin regarding po sa pamilya nyo, sa mga nanay, tatay nyo, sa mga anak nyo. Magagalit din po kayo, di ba? Sana naunawaan nyo po kami. Sana po sa mga susunod, hindi na po mabitawan yung mga ganitong joke. Oo, sobrang sensitive talaga yung sa ganitong bagay. Oo na, okay na kung okay. Pero yung mga ganitong bagay talaga hindi ko po talaga pinapalagpas. Kasi naaawa po ako sa mga tulad kong kidney transplant. Naaawa po ako sa mga kapatid kong dialysis patients na ginagawang bilang biro ang pagkakaroon ng kidney failure. Diba? Sana naiintindihan niyo po kami. Ayon pa nga sa nasabing sentimentong ito ng nasabing lalaki sa kanyang social media account, ay naihambing pa nito ang mga naging pagpapatawa noon ng mga sinaunang komedyante sa panahon nila Babalo, Dolphy at Redford White, kung saan ay nakakapagpaligaya naman umano ang mga ito ng publiko na walang ibang tao ang nasasaktan. Tama. Samantala, ayon sa tala na inilabas nito lamang Hunyo taong kasalukuyan, mahigit sa 7 milyong Pilipino na ang tinatayang tinamaan ng masamang kondisyon patungkol sa usaping kidney failure. Dahilan upang marami na nga sa mga kababayan natin ang dumaranas ng ganitong klase ng kondisyon, kung kaya't panawagan sana ng mga netizens na salain mabuti ang mga binibitawang katatawanan ng national television, dahil ang mga ganitong klase ng kondisyon ay hindi na maaring bumalik pa sa dati, kung kaya't panawagan ng mga ito na maging sensitibo naman ang mga nasa industriya ng pagpapatawa, na piliin naman sana ang mga paksa na wala naman sanang ibang damdamin ang masasaktan. Sa kabila ng naging sentimiento ng ilan sa mga netizens patungkol na sa birong ito ni Petit, ay hinangaan naman ng publiko ang ginawang pag-a-apology ni Luis Manzano patungkol na sa biro na ito ni Petit, bago pa umano matapos ang nasabing show. Ayon nga kay Luis Manzano, pero sandali babawiin ko lang, pero sandali lang sandali lang ng konti, kasi si Petit kanina, nag-joke tungkol sa pinagdaraanan ng mga may kidney disease. Hindi po biro lahat ng pinagdaraanan ng mga may renal conditions, kidney disease. So kumbaga, sorry po, pasintabi lang doon sa mga kumbaga medyo... Yan ang gusto ko kay Luis. So we apologize po for that joke po. Ikaw, ano ang iyong palagay? Dapat nga lang ba na... Yung mapatungkol po doon sa issue ng yung biro ni Petit na ganun, para sa akin kasi hindi rin po ako natawa doon totoo yan, hindi ako natawa doon sa biro. Oy, hindi to hindi to opinion ng bias hindi to opinion ng bias, hindi to baka sabihin nyo porket TV5 or TVJ sinusuportahan ko, parang bias na ako. Parang parang bias na ako, no? So hindi ko ganun, no? Kasi kapag yung about po kasi dun sa joke na yun, hindi lang po sa It's Your Lucky Day sinabi ni Petit yun Marami na. Parang po yun, parang pinaka punchline niya or di ko alam or
Baka pinapauso niya na joke. Pero ilang beses ko nang narinig sa kanya yun, kay Petit, yung mga joke na yun, no? So para sa akin hindi nakakatuwa yun at sana wag na rin sana gawing biro yun. At eto, yung mapatungkol naman dun sa lalaki na nagbigay siya ng reaction, mapatungkol dun sa biro ni Petit, may point po siya dun, no? Kasi sa mga Pilipino, mga kapwa natin Pilipino na dumaranas po ng ganung sakit, 'di ba, ilang taon nang inaabot, thank you nga daw, or parang naka-jackpot ka na kapag may donor ka, pag may pangbayad ka sa donor, mapangbayad ka sa pagdadialysis mo, no? So may point yung lalaki doon at walang masama doon sa sinabi niya bilang isa rin siya sa dumanas ng sakit na yun, no? So para sa akin okay yung mga sinabi niya, walang masama doon. At doon naman sa mga sinang-unang joke versus ngayon ito. Commercial. At doon nga sa mga sinasabi nila na katulad nung sinabi ni Vice Ganda doon sa Showtime, no, na bakit daw yung noon napakalaya daw or malaya yung mga komedyante magbitaw ng mga joke nung panahon na yun. Ito lang masasabi ko dyan. Nung mga panahon kasi na yun, lalot movie, lalot pelikula or noon time show, wala ka naman naririnig na ganyan. Wala naman tayong napapanood na ganyan nung panahon nila Babalu, Red for White, Carding, nila Dolphy, no? Wala tayong naririnig yung mga below the belt na joke, no? Samantalang normal lang naman sila magpatawa pero sobrang saya. Hindi kasi katulad ngayon, kadalasan nakikita mong joke is laitan. Laitan, siraan, laitan. Lalaitin kung pangit ka, lalaitin kung mabaho ka. So, ganun yung mga komedyante. Hindi ko naman nilalahat, yung iba lang dyan. No? Kaya sana yung mga tao na kinukumpara nila yung joke noon at joke ngayon, na mas maganda pa daw mag-joke nung panahon, wala daw bawal. Hindi naman kasi ganyan yung joke nila noon, no? Para sa kaalaman nyo lang. So yung mga Dabarkads, ano po masasabi nyo rito sa mga video na napanood natin? I-comment nyo lang po dyan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po ng bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Anumang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.